You're aware about the reason of the woman who abducted Avian. Kung bakit niya ito dinakip at dinala sa ibang lugar na sila lang dalawa, hindi ba? Tanong ko sa kanya. Baka kasi hindi niya alam na may gusto si Piper kay Avion. Kaya ganito na lang niya sabihin ang plano nila ni Abby na para bang walang masasaktan na tao. Oo, dahil gusto niya si Abby, hindi ba? And so, halos malaglagan pang ako sa sinabi niya. Bakit parang wala lang sa kanya iyon? Ibig sabihin, alam mo na maaari siyang masaktan kung sakali man na gawin niyo ni Avion ang plano niyo. Hindi mo man lang ba na-consider ang mararamdaman niya? Pilit kong hinihinaan ang boses ko dahil ayoko magalit. Ayoko ring sumigaw. Mami, makakuha pa kami ng atensyon ng maraming tao. Hindi ko nakasalanan yun. Nagkagusto siya sa boyfriend ko and I know you're upset and all. But that is not a free pass to hurt someone that didn't do anything wrong against you. Oo na, tinukot niya sa Avion pero natanong mo man lang ba na baka nagawa niya iyon dahil ganoon niya kagusto si Abby? Hindi ko sinasabi na tama ang ginawa niya but still, maybe she doesn't know anything. Baka wala siyang alam na may karelasyon sa Avion. Bahagyang tumaas ang aking boses. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili. May karapatang madismaya si Elaine dahil boyfriend niya si Avion. At ang malaman na gusto ipakasal ang taong mahal mo sa babaeng gusto ng pamilya niya kaysa sa'yo ay masakit at mahirap tanggapin. Ngunit nakilala ko si Piper. Hindi man kami ganoong katagal na nagkasama at nagkausap pero alam ko na mabuti siyang tao. Ang sabi ni Briggs ay kaya raw nagdesisyon si Piper na ibalik sa Avion ay nalaman nito na may karelasyon si Abby. Kinakampihan mo ba talaga siya? Seriously, Viana? Sino bang kaibigan mo? Kumunot ang noo ni Elaine sa akin. Huminga ako ng malalim. Ayokong sabayan ang init ng ulo niya. Wala akong kinakampihan sa inyo. At kahit na ikaw ang kaibigan ko, hindi ibig sabihin nito ay kakampihan kita sa paggawa mo ng mali. May tao kayong lolokohin. At para saan? Sa pera? You're going to stoop that low. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan, Viana. Palibhasa, hindi mo alam ang nararamdaman ko. Hindi mo alam pakiramdam na ayuan ka ng pamilya ng boyfriend mo dahil ikaw. Siguro mahal ka at tanggap ka. Galit na sabi niya. Gayon pa man ay hindi siya sumigaw. Halatang pinipigilan ding lakasan ng kanyang boses. Wala akong karapatang sabihin ito sa'yo. At sa tingin ko rin, wala kang karapatang sakta ng ibang tao dahil sa pansariling kaligayahan mo. You can be with Avion and you can love him without stepping on someone else's feelings, Elaine. Tumayo ako. Wala na akong ganang kumain. Matanda na tayo. Alam na natin ang kung ano ang tama at mali. At sa tingin ko, alam mo na mali ang gusto mo mangyari. Sana lang kung balak niyo pa rin ituloy iyan, ay wala kang pagsisihan. Matapos ko sabihin yun kay Elaine, ay nagpaalam na ako sa kanya at umalis. Hindi ko na siya kayang kausapin pa dahil baka makalimutan ko na kaibigan ko siya. Totoo naman na wala akong kinakampihan sa kanila. Ang akin lang, mali ang gusto niya mangyari. Umuwi na ako at nagkulong na lamang sa kwarto. Mabigat ang aking pakiramdam dahil sa nangyaring sagutan namin ni Elaine. May mga oras man na nangyari iyon dati pero sa tingin ko ay grabe yung ngayon. Niyakap ko yung unan at iniisip na sana'y nandito si Briggs. Gusto ko mang kausapin siya, alam ko na hindi pwede. Dahil may pasok na kinabukasan ay maaga na naman akong gumising para makapaghanda sa pagpasok sa opisina. Hindi naman ako na-late pero medyo nahuli ako sa mga dating oras na dumarating ako sa opisina. Wala pala si Sir Briggs. Yun agad ang unang katanungan na bumungad sa akin nang makapasok ako sa opisina namin. Nagpanggap pa ako na hindi ko alam ang tungkol doon. Talaga? Sino daw ang pipirma ng mga dokumento? Tanong ko habang nagbubuhay ng PC. Napatingin sa akin sa binis at ngumiti. Si Sir Vince. Nalakang aking mga mata nang marinig ko iyon. Sir Vince? Briggs' father? Seryoso ba? Bigla ako nakaramdam ng kaba sa akin dibdib. Ayoko pa namang nakakaharap siya lalo na kapag mag-isa lang ako. Nanginginig ang tuhod ko sa takot. Oo, ayoko naman magpapirma. Ikaw na lang kaya, Viana, ang pumunta roon kapag may papipirmahan tayo. Natatakot talaga ako kay Sir Vince. Sabi ni Chad. Namutla naman ako sa narinig. Bakit ako? Itinuro ko pa ang sarili ko. Ikaw ang head broker eh. Alam kong excuse lang nila iyon. Pare-pareho lamang kaming takot kay Sir Vince. Wala na akong choice dahil may ilan akong dumating na shipments at kailangan kong magpapirma ng entry. Tumayo na ako at nagpasabay naman sa Venice sa akin ng dokumento. Panay ang bulong ko sa sarili ko na magiging okay ang lahat habang papunta ako sa opisina niya.
Naisipan kong iwanan na lang sana kay Becca ang mga papipirmahan pero ang sabi niya ay kami na lang daw. Halatang takot ding harapin si Sir Vince. Kumatok ako, tinintay siyang sabihin na pumasok na ako. Nang marinig ko ang instruction niya ay saka lamang ako pumasok sa loob. Tumingin siya sa akin at magalang ko naman siyang binati. Lumapit ako sa kinaroroonan niya upang maingat na ibigay sa kanya ang mga dokumento. Kinuha niya naman agad iyon sa akin at tiningnan muna isa-isa bago pirmahan. Napapalunok naman ako sa kaba. Parang may kung anong sumasakal sa akin at nahihirapan akong huminga sa presensya niya. Kailan umalis si Briggs? Napaawang ang aking labi na bigla niya iyong itanong. Huminga pa ako ng malalim para lang magkaroon ng lakas at makapagsalita. Kahapon po ng umaga, sir. Tumango-tango siya sa aking isinagot at nanatili ang atensyon sa mga dokumento. Kasama niya si Zelf, tama? Muling tanong niya. Bakit niya sa akin tinatanong? Hindi ba sila nag-usap man lang ni Briggs bago ito umalis? Sa pagkakaalam ko po. Magalang na sagot ko. Tinakpan na niya ang kanyang ballpen matapos niyang pirmahan ang mga dokumento. Iniabot niya yun sa akin at agad ko namang kinuha. Why are you so tense? And what's with the formality? You can just call me Tito. Nanlaki ang aking mga mata sa sinabi niya. Marahan naman siyang humalakak dahil ata sa reaksyon ko. You're my son's girlfriend after all. Wala naman talaga kaming label ni Briggs sa ngayon pero hindi ko nakokontrahin pa ang sinabi niya. Matipid na lang ako ngumiti. Yes sir. I mean Tito. Ramdam ko ang pag-iinit ng aking pisngi sa pagtawag sa kanya ng Tito. Hindi naman kasi ako sanay na tawagin siyang ganoon. Okay then, take care. Ngumiti siya sa akin. Nagpaalam na ako sa kanya dahil wala na naman na akong iba pang kailangan doon. Nakahinga ako ng maluwag nang makalabas ako ng opisina niya. Ay, that was intense. But I'm glad that he doesn't hate me. Muli ko sinubsob ang sarili ko sa trabaho. Hindi naman ako natatakot na mag-overtime dahil hatid sundo naman ako. Sa ilang araw na wala si Briggs ay hinihintay ko na kahit isang beses ay tumawag siya sa akin ngunit simula nang umalis siya noong linggo ay hindi pa ako nakakatanggap ng tawag. Malungkot man pero kailangan kong tiisin. Miyerkules na't iniisip ko na lang na ilang araw na lamang naman ang kailangan kong tiisin. Babalik na si Briggs. Makikita ko na ulit siya. Tara na, lunch. Saan niyo balak? Hinayaan ko na sila ang magdesisyon kung saan kami kakain at nang makapagdesisyon sila ay saka lamang kami umalis ng opisina at nagtungo sa kainan na gusto nila. Hindi matao sa dinaraanan namin. Halos bilang mo nga lamang ang dumadaan dito. Ganoon pa man ay marami ka namang makikita talagang kainan. Nakakain ako rito one time. Kasama yung nakadate ko. Ang sarap ng pagkain. Sabi ni Chad. Napangiti naman ako sa kanya. Kapag sinabi niyang masarap ang pagkain ay nakakasigurado kung masarap nga iyon. Papaliko pa lamang kami sa isang maliit na daanan papunta sa sinabi ni Chad na kainan nang kaagad ako mapatigil at mapatingin sa aking balikat na ngayon ay nagdurugo na. Hahawakan ko palang iyon nang muli ko maramdaman na may tumama muli sa aking dibdiba. Natumba ako. Dala na rin ang panghihina. Vienna! Hinawakan ko ang tama ng baril sa may dibdib ko at nakakita ko ng dugo. Narinig ko si Chad na natataranta at tumatawag ng ambulansya at tulong. My vision is getting blurry and I can feel a warm liquid rolling from my eyes. Dahan-dahan na rin pumipikit ang aking mga mata dahil sa dami ng dugo na nawala sa akin dahil sa dalawang tama ng baril. Honji, Vienna, hang on. Tumawag na kami ng tulong. Naluluhang saad ni Venice ngunit para bang hindi na ako nakakarinig ng maayos. Ipinikit kong aking mga mata at walang ibang pumasok sa aking isipan kung hindi ang mga salitang iyon. I want to see him. I want to see you, Briggs. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na wala ng malay pero nagising ako. Ramdam ko ang sakit ng balikat at dibdib ko pero mukha namang ligtas ako. Dahil sa kanang balikat ako na baril ay yung kaliwang kamay ko ang iginagalaw ko. Nagulat ako nang may madanggi ako. Maingat kong iginalaw ang aking ulo upang tingnan kung ano o sino yung nadanggi ng daliri ko at nagulat ako nang makita kong may ulong nakapatong sa gilid ng aking kama. Tila natutulog. Base sa buhok na meron siya ay kilala ko kung sino siya. Rex. Halos wala pa akong lakas upang magsalita. Ganoon pa man ay nagawa ko pa rin banggitin ang pangalan niya. Bakit siya nandito? Nakauwi na ba siya? Kailan pa?
Ganoon ba ako katagal na wala ng malay para abutin ako ng pagbalik ni Bricks? Gumalaw ang ulo niya at dahan-dahang itinunghay iyon. Napaawang ang aking labi. Gusto kong magsalita ngunit dala na rin ang panghihina ng aking katawan ay hindi ko nagawang magsalita pa. Ay, agad siyang tumayo sa kanyang kinuupan at lumapit sa akin. Marahan niyang hinaplos ang aking uluhan. You're awake. Let me call the doctor. Pinigilan ko si Bricks nang tangkain niyang lumayo sa akin. Alam ko naman na kaya siya aalis ay para lamang tumawag ng doktor pero hindi naman kailangan iyon ngayon. Kaya ko naman. Mamaya na lang niya tawagin ng doktor. Stay here. Hindi ako sigurado kung narinig niya ba ang sinabi ko dahil parang hangin ang boses ko. Sobrang hina nito. Bukod pa roon ay parang pipikit na naman ang aking mga mata. Hinawakan ni Bricks ang kamay ko at malungkot na ngumiti. Tumango siya sa akin at muling hinimas ang aking ulo. I'll stay here. Don't worry. Napangiti ako sa kanya. Ang dami kong gustong itanong sa kanya ngunit wala pa akong lakas na magsalita at makipagkwentuhan. Matapos kong marinig iyon kay Bricks ay muli na naman akong nakatulog. Muli lamang akong nagising nang may ilang ingay akong narinig na galing sa aking kwarto. Marahan ko iminulat ang aking mga mata at hinanap agad si Bricks. Nakita ko siya kasama ang mga pinsan niya na nasa gilid at para bang may pinag-uusapan. Hindi pa nila napapansin na gising ako kaya patuloy lamang sila sa ginagawa nilang pag-uusap. Sigurado ka bang Azaro family? Dinig ko sabi ni Bricks. Mukha mang kalmado ang kanyang boses ay alam ko na galit siya. Galit na galit si Bricks. Sa tagal ko na rin kasama si Bricks, halos alam ko na kapag galit siya o hindi. Base lamang sa boss niya. Hindi niya man iyon ipahalata, mabilis pa rin sa akin na masabi kapag galit siya o may dinaramdam. Yes, we took care of it. Pinasabog mo kasi ang isang building nila, kaya gusto nila magiganti. They can't touch you. That's why si Vienna ang tinarget nila. Si Bernard, ramdam ko ang tensyon sa buong kwarto dahil sa pag-uusap nila. Tungkol ba iyon sa bumaril sa akin? And the boss? Tanong ni Bricks. Gusto kong tumakbo sa kanya at yakapin siya dahil alam ko na nagingit-ngit siya sa galit at anumang oras ay papatay siya dahil sa nangyari sa akin. Kagaya ng gusto mong mangyari. Itinara namin ang main family kasama na ang current boss ng Azaro. Nasa hideout sila. Pwede mo silang puntahan kung gusto mo. Alam ko naman na nangangatik ang patayin sila isa-isa dahil sa ginawa nila kay Vienna. Narinig ko rin ang boses ni Hattie. Ang mga palabiro at carefree nilang presensya ay hindi ko maramdaman. Maging ako'y natatakot sa kakaibang tensyon na ibinibigay nila. Vienna was still lucky. Narinig ko na hindi lang basta kung sino sniper na bumaril kay Vienna. Kilala siyang magaling na sniper sa underground. But hindi natamaan ang vital organs niya at nanganib ang buhay. Narinig ko namang sabi ni Avian. Lucky? Do you call that lucky? Nabaril sa Vienna, lucky? Sarkastiko sabi ni Bricks. Napapikit ako ng aking mata. Naintindihan ko ang punto ni Avion at sa tingin ko hindi iyon naiintindihan ni Bricks dahil nabubulag siya sa galit niya ngayon. Narinig ko si Hattie na pinipigilan si Bricks dahil mukhang aawayin niya pa si Avion. Bricks, ang ibig sabihin lang naman ni Avion ay hindi malala ang naging tama ni Vienna at hindi na nanganib pa ang buhay niya. That she's stable. Pagpapaliwanag ni Hattie dito. Kumalma naman, silang dalawa na ikinagaan din ang loob ko. I'll visit the hideout later. Prepare my guns. Utos ni Bricks na agad namang inasikaso ni na Bernard. Narinig kong paghakbang niya papalapit sa akin kaya tumingin na ako sa kanya. Nagulat pa siya na makita akong gising na pero nginitian ko lang naman siya. Nang malaman din ni na Bernard na gising na ako'y kinamusta nila ako. Sinagot ko naman sila na mas maayos na ang pakiramdam ko. Hindi rin naman sila nagtagal dahil pinalabas na sila ni Bricks. Naupo si Bricks sa isang silya na malapit sa aking kama. Nang makaupo siya ay agad niyang hinawakan ng kamay ko. How are you feeling? Ang init ng mga kamay niyang iyon. Nakakatanggal ng kahit anong kaba na meron ako. I'm fine now. Mas malakas na ako kumpara kanina. Kaya ko na rin siguro magsalita at itanong sa kanya ang mga gusto kong itanong. Ilang araw akong walang malay. Huminga ng malalim si Bricks bago matipid na ngumiti sa akin. 2 araw na. Nalaki ang mga mata ko sa gulat. Kung 2 araw na, ibig sabihin ba nito'y Biyernes na ngayon? Ganoong katagal? Pero bakit nandito ka na? Hindi ba dapat ay nasa Sicily ka pa? Nagtatakang tanong ko sa kanya.
Tinangka kong tumayo mula sa pagkakahiga ngunit naramdaman ko agad ang pananakit ng balikat ko kaya't pinigilan ako ni Briggs sa binabala ko. Huwag ka munang bumangon. Hindi pa magaling ang mga sugat mo. Parang si Briggs ang nahihirapan sa sitwasyon ko kaya't sununod ko na lang siya. Nakatanggap ako ng tawag mula kina Dad. Nanabaril ka kaya umuwi agad ako. Ano yung business niyo sa Sicily? Tapos na ba yun? Alam ko naman na para sa kanya ay mas importante ako pero importante rin ang ipinunta niya roon. May mga kailangan pa asikasuhin pero okay na iyon. Huwag mo na isipin pa. Nandoon pa naman si Zava. Anya, kumalma ako kahit papaano nang maalala na nandoon nga pala yung pinsan niya. I'm sorry for all the trouble, Briggs. Kumunot ang noo ni Briggs dahil sa sinabi ko. Why are you the one apologizing? It was supposed to be me. I'm sorry for involving you in this shitty situation. Dahil sa akin napapahama ka. Nanikip ang dibdib ko dahil sa nakita ko ekspresyon ng mukha niya. He looks so sad and it's piercing my heart. Pinili ko mapunta rito at hindi ko pinagsisisihan iyon, Briggs. Don't apologize. Lalo na't wala naman siyang ibang ginawa kung hindi ang protektahan ako. Nakita ko ang pagngiti ni Briggs at ang pagalik niya sa aking kamay. Simpleng aksyon niya lang pero grabe ang dulot dito sa aking sistema. Kilala niyo na kung sino gumawa nito sa akin? Alam kong alam na nila dahil tungkol doon ang pinag-uusapan nila kanina pero gusto ko lang ulit itanong. Halata naman kay Briggs na ayaw niyang sumagot ng una pero tumango na rin kalaunan. Napabuntong hininga ako at matipid ng ngumiti. Anong balak mong gawin sa kanila? Maaari ko kaya siyang pigilan kung may gagawin siyang hindi ka nais-nais na makapagdudungis ng kanyang kamay? Alam ko na puno na ng dugo ang kanyang mga kamay dahil sa dami na rin ang napatay niya bago pa man kami magkakilala pero ngayon gusto kong huwag na iyong madagdagan lalo na't kung dahil lang din naman sa akin. Naisip ko na baka maaari na lang namin ipakulong iyon. Hindi agad sumagot si Briggs. Siguro'y nararamdaman niya na pipigilan ko siya sa kung anumang iniisip niyang gawin. Briggs, please tell me. Ano binabalak mong gawin? Mas sumigpit ang hawak ko sa kanyang kamay. Naramdaman ko naman ang pagpipigil niya pero hindi rin nanalo at nagsalita na rin. I instructed Bernard and the rest to obliterate them, but to save the executives and the boss of the Azaro family because I will be the one to kill them. Pupunta ko mamaya kung nasaan sila dahil may plano kong patayin sila and give them the most painful death. They deserve it, after all. They were the ones who hired someone to kill you and I'm not going to just sit here, doing nothing. I will not let this one slide. I will destroy them and their little organization. Pagpapaliwanag ni Briggs sa binabalak niya. Mula sa kamay niyang hawak ko, ramdam na ramdam ko kung gaano siya kagalit at kung gaano niya kagustong tapusin sila. Hindi ko akalain na ganito kalala ang epekto ko sa kanya. Briggs, pwede bang huwag mo na silang patayin? Let's just turn them to the police. No! Matigas na sambit ni Briggs na siyang nagpaputol ng sinasabi ko. They can bail themselves out. At ang tanging hindi nila matatakasan para pagbayaran ng ginawa nila sa'yo ay ang patayin ko sila at ihatid sila sa impyerno. Sa mga mata ni Briggs na parang wala ng konsensyong makikita, ay alam ko na hindi ko siya mapipigilan. Pakiramdam ko kahit na magbakaawa ko ay hindi ko na siya mapipigilan pa. Don't stress yourself out. Don't pity them because they're not going to sympathize with you. They are evil, Vienna. Huwag kang maging malambot para sa kanila. They don't deserve your kindness, baby. Malumanay na sabi sa akin ni Briggs. Bumagsak ang tingin ko sa isang kamay ko na halos hindi ko man lang maiangat dahil sasakit ang sugat ko. Huminga ako ng malalim at tumango sa kanya. I guess this is their life. Na kada may mangyayaring hindi nila gusto, ipapatay sila dahil yun ang pinakamadaling solusyon para sa kanila. Briggs, pagtawag ko sa pangalan niya, matapos ang matagal-tagal na katahimikan sa pagitan namin dalawa. Tumingin naman siya sa akin at hinihintay ang susunod na sasabihin ko. You look tired. You should rest too. Naisip ko na baka wala pa siyang pahinga mula sa Sicily at na makauwi siya nang wala sa oras dito sa Pilipinas dahil sa nangyari sa akin. Nag-aalala ko na baka siya naman na magkasakit. I will. Patulog ka na ulit. Hindi pa maayos ang pakiramdam mo. Don't think of anything else. Isipin mo na lang muna ang pagpapagaling mo, okay? I'll be out later. Baka sila sir ang magbantay sa'yo dahil dadalawin ka raw nila mamaya. Hinimas niyang muli ang ulo ko, kaya ngumiti ako sa kanya at pinikit ng muli ang mga mata ko. Alam ko na ang dahilan ng pag-alis niya.
Pupunta si Bricks sa lugar ko saan dinala yung mga nag-utos na barilin ako. At alam ko rin na sa oras na pumunta siya roon, ay muli siyang hahawak ng baril at papatay ng dahil sa akin. Siguro nga kailangan ko ng masanay. Ilang araw pa ako nasa ospital at halos mabaliw ako kakaisip ng mga shipments ko. Pero sabi naman ni Bricks ay maayos naman ang lahat at dahil wala naman kaming smuggled goods, ay pwede yung ipahandle kina Chad at Venice. Kung perma kong kakailanganin ay maaari namang dalhin na lang sa ospital. Umayos na rin naman ang pakiramdam ko matapos ng ilang araw na pagkakakulong sa ospital, kaya pinauwi na ako. Todo naman ang pag-iintindi sa akin ni Bricks. Halos hindi na nga niya ako pakilusin sa kondo niya kaya minsan ay napapanguso na lang ako. Ilang linggo pa rin akong hindi makapasok. Hindi dahil hindi pa gumagaling ang sugat ko kung hindi dahil ayaw pa akong papasukin ng boss ko. Nakakapanggigil no? But somehow, I found it sweet dahil alam kong inaalala niya lang din ako. Hindi ko na rin itinanong pa sa kanya ang tungkol sa Azaro family na iyon at kung anong ginawa niya sa mga ito. Dahil din sa nangyari sa akin, mas lalo lang naming napagdesisyonan na itago ang kung anumang meron sa amin dalawa. Minsan nga hindi na kami lumalabas dahil alam namin na maraming mata ang nakatingin sa amin. Naghahanap ng tamang panahon para barilin na naman ang isa sa amin. Bricks, kung turuan mo kaya akong humawak ng baril? Nakahiga ako ngayon sa kanyang dibdib at ang kanyang kamay naman ay marahang hinahaplos ang aking balikat. Maingat ang bawat pagdampi ng kanyang daliri sa aking balat dahil alam niya na may sugat pa rin ako roon. Pagaling na naman iyon at hindi na sumasakit. But knowing Bricks, lagi siya nag-iingat pagdating sa akin na akala mo isang maling hawak niya sa akin ay mababasag ako. Ha? What's with the sudden desire to learn holding a gun? Gulat na tanong niya sa akin. Alam niya kasi na ayoko ng dahas dahil naaalala ko lang ang nangyari sa pamilya ko. Kaya lang naisip ko rin na hindi ako pwedeng umasa sa kanya parati. Nagangat ako ng tingin sa kanya. Mamiti ako at pinindot ang tuktok ng kanyang ilong. Gusto ko lang na matutong protektahan ang sarili ko. Nang sa ganoon, hindi ako lagi nakaasa sa iyo. Gusto kong magawang protektahan din ang sarili ko. At ikaw, syempre. Ayoko rin na lagi niyang kailangan dumisan ng kanyang kamay dahil lang may nangyari sa akin masama. Kung may kailangan magiganti dahil sa nangyari sa akin ay gusto ko na ako iyon. Masyado na pati siyang maraming iniisip. Ayoko nang dumagdag pa. Are you sure? May bahid ng pag-aalala sa kanyang muka. Ngumiti ako sa kanya at tumango. I want to learn how to use guns nang sa ganoon ay hindi na niya ako masyadong pakaisipin pa. I want him to be at ease whenever he's thinking about me. Hindi yung palagi na lang niya akong inaalala dahil baka may mangyaring masama sa akin. Gusto ko rin palang matuto ng mga pang self-defense. Can you help me? Ngumiti sa akin sa Bricks at tumango. Get better. I'll teach you everything you want to learn. Nag-thumbs up ako sa kanya at parehas kaming tumawa. Bumalik ako sa pagkakayakap ko sa kanya habang ramdam ko naman ang paghalik niya sa tuktok ng aking ulo. Pero Avion's getting married. Hindi ko pa pala nababanggit sa'yo. Naglaho ang ngiti sa aking labi dahil sa sinabi niya. I know, nabanggit na sa akin ni Elaine. Speaking of Elaine, hindi ko pa nga pala siya nakakausap muli. Hindi naman kasi siya dumalaw sa ospital. Hindi ko alam kung nalaman niya ba ang nangyari sa akin o alam niya pero hindi siya talaga dumalaw dahil sa pagtatalo naming dalawa. Oh, what did you say? Base sa tono ni Bricks, salatang wala siyang alam sa kung ano binabalak na Avion at Elaine. Hindi ko naman alam kung nasa posisyon ba ako para sabihin iyon sa kanya. Nag-uusap ata sila ni Avion so kung ano dapat nilang gawin. I hope no one will hurt. Yun na lang ang pinapanalangin ko, na kung ano man ang maging desisyon nila ay walang masasaktan. I doubt that. Someone will hurt along the way. And I agree with him. Kilala ko na agad kung sino. Naawa tuloy ako kay Piper. Bricks, what do you think about Piper? Nakilala mo rin naman siya, hindi ba? Nagangat ako muli ng tingin sa kanya habang hinihintay siyang sumagot. Ngumuso pa si Bricks kaya bahagi akong tumawa. He's too cute. Tom, she's nice. Nang ipakilala siya ni Heaven, ay masasabi mong mabuti siyang tao. But still, that's not enough for someone, especially for Avion. Lalo na't may girlfriend siya. Tama rin naman siya. Hindi naman sa ipinapanalangin ko na magustuhan ni Avion si Piper dahil ayoko masaktan si Elaine. Pero ayoko rin namang masaktan si Piper dahil lang sa binabalak ng dalawa. Saan man bahagi ng plano nila, hindi iyon tama. Sana lang talaga umaasa ako na walang masasaktan sa kanila at hindi pagsisisihan ni Elaine ang pinapasok nilang dalawa ni Avion.
Sigurado ka bang hindi ka nasasama sa akin sa kasal ni Avian? We can go together. Pag-aaya sa akin ni Briggs habang nagbibihis. Ngumiti lang ako sa kanya at umiling. Natandaan ko pang tinanong ako ni Avian kung gusto kong maging partner kami ni Briggs sa kanilang kasal at tumanggi ako. Hindi dahil ayoko, kung hindi dahil ayokong may makakita pa sa amin at makalikhahan na naman ng issue na hindi magiging maganda ang kalalabasan. Marunong na naman akong humawak ng baril dahil na rin sa pagtuturo ni Briggs. Ngunit hindi yun sapat upang makampante kami na wala na magtatangka sa buhay ko o sa buhay niya. Okay lang, ingat ka. Lumapit ako sa kanya upang ayusin yung necktie niya. Hinayaan niya naman akong gawin iyon. Pasabi na lang kina Avian na congrats. Kahit pakaramdam ko ay hindi ko naman dapat sabihin iyon dahil may hidden agenda silang dalawa ni Elaine. Hindi pa rin talaga ako sigurado sa kung itutuloy ba nila iyon o naabot siya ng mga salita ko at naisip nilang huwag na ngang ipagpatuloy iyon. Bakit ba ayaw mo sumama sa akin? It's just us. Families at close friends ng groom at bride. Napanguso ako. Ayaw niya talaga akong tandanan sa pamimilit niya. Huwag na. Isa pa, kung pupunta ako roon, I will just feel bad for Elaine. Kahit na ang totoo ay bibigat lamang ang damdamin ko para kay Piper. Dahil sa sinabi ko ngayon na hindi na nagpumilit pa si Briggs at narespeto na lang ang desisyon ko. Hinawakan niya magkabilang kamay ko at itinapat iyon sa kanyang labi habang nakatingin sa aking mga mata. Natuwa naman ako sa kanyang ginagawa. Itinatago ang pagbawala ng mga paru-paro sa aking tiyan. I'll try to come back tonight. Ayokong iwanan ka na naman mag-isa. Iyon ang mga binitawan niyang salita matapos niyang halika ng likod ng kamay ko. Ngumiti ako sa kanya at sinabi na maghihintay ako. Sa Laguna gaganapin ang kasal. Kung saan ang eksakto lugar ay hindi ko na alam. Iniisip ko tuloy kung pupunta ba sa Elaine. Hindi naman Bulgaran siyang pupunta. Pakiramdam ko kahit papaano ay sisilip siya sa kasal ni Abby at ni Piper. I gave him a kiss before leaving the condo. Hinatid ko lang siya ulit hanggang elevator. When the elevator's door is about to close, he muttered, I love you. Halos mapatalon ako sa kilig sa ginawa niya. Gustuin ko mang sagutin yung sinabi niya ay hindi ko na nagawa dahil nagsara na yung elevator. Nakangiti ako pumasok muli ng kondo. Nagtatalon pa ako habang patungo sa kwarto. Wala naman ako masyadong ginawa. Nagpapalipas lang ako ng oras at naghihintay ko magta-text ba si Briggs. Hindi nga ako nagkamali dahil nag-text din siya sa mga bandang tanghali. I'm bored. You should have come with me. Natawa pa ako sa text niya dahil may emoji iyon sa hulihan na para bang may iyak siya. He's so cute. Minsan ay gusto kong ganito talaga siya. Yung tipong parang ibe-baby. Hey, don't say that. That's rude. Tapos na ang kasal? Sa tingin ko nga itapos na dahil nakakapag-text na siya sa akin. Baka nasa reception na sila at nanonood ng mga program or kumakain. Yes, it's over. Uuwi ako mamaya. But don't wait for me. Baka mag-inom pa kami magpipinsan. Napataas ang kilay ko nang mabasa ko na mag-iinom sila. Parang hindi ko gusto ang tunog noon. Makakapagmaneho ba siya kapag nagkataon? Baka madisgrasya lamang siya kapag pinilit niyang umuwi ngayon. If you're going to drink, huwag mo nang piliting umuwi ngayon. Baka mapahama ka lang. O baka may driver ka. Magpa-drive ka na lang. Take care. Kahit pa sabihin natin mataas ang alcohol tolerance niya at hindi ko pa siya nakikitang lasing na lasing, ay ayoko pa rin magmaneho siya na lasing o nakainom hanggat maaari. Hindi mo masasabi kung kailan ka madidisgrasya. Uuwi ako. Kung kailangan ko magpa-drive, ay magpapadrive ako. Basta, at uuwi ako. Anyway, Xavian's here. Muling tumaas ang kilay ko dahil sa nabasa. Nandoon iyong isa niyang pinsan na anak ng Tito Javier niya. Madalas ay hindi ko siya nakikita sa mga family gathering nila at hindi ko na muling tinanong pa sa Briggs tungkol sa pinsan niyang iyon. Alam ko lang na hindi maganda ang relasyon niya sa ama niya. Nakakagulat lang na malaman na pumunta siya sa kasal ni na Avian. Kompleto pala kayo magpipinsan eh. Enjoy. Don't drink too much if you're going to drive. Nagpalitan pa kami ng mensahe at natapos lang nang matapos at ang program sa reception at magkayayaan ng mag-inuman sila. Ang sabi sa akin ni Briggs ay kasama sa Avian sa inuman. Nagtataka ako dahil walang honeymoon pero sabi ni Briggs mukhang hindi naman daw kailangan ng honeymoon. Ayaw din daw kasi ni Avi na umalis pa ng bansa o lumayo pa. Sa bagong bahay nila Avian at ng asawa niya ang venue ng inuman nila. Tinangka kong hintayin si Briggs. Kinakabahan din kasi ako na baka lasing siya ay mag-drive pa siya.
Hindi na rin naman ako sumubok na mag-text pa sa kanya o tumawag dahil baka nagdo-drive siya. Ay isa pang maging distraction ang mga mensahe ko. Naalimpungatan ako na makarinig ako ng ingay ng pagsara ng pinto. Agad akong humarap doon at nakita ko ang anino ni Bricks. Madilim na rin kasi sa loob ng kwarto dahil pinatay ko na nga ang ilaw kanina. Bricks? Kinukusot-kusot kong aking mata habang tumatayo sa aking pagkakahiga. Napatigil naman si Bricks sa kanyang paglalakad at nalungon ako. Sorry, nagasing ba kita? Nilapitan niya ako at agad niya akong hinalikan. Mababaw lang naman iyon kaya hindi ko masyadong ikinabigla. Nalasahan ko ang magkahalong mint at alak sa kanyang bibig. Umiling ako. Did you drive? Masaya naman ako na nakarating siya dito na ligtas pero syempre gusto ko malaman if nag-drive pa ba siya. Para kasing sa lagay niya ay marami-rami din siyang nainom. Ngumiti si Bricks sa akin. Dala na rin na liwanag ng night lamp na nasa side table ay nakita ko ang pamumungay ng kanyang mga mata. He's still so sexy, even when he's drunk. Tumango siya sa akin. Napanguso naman ako. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa kanya. Mukha pa naman siyang inaantok. Napatingin ako sa side table upang makita kung anong oras na ba at napansin ko na mag-aalauna na pala. Mag-shower lang ako saglit. Matulog ka na ulit. Hinalikan niya naman ngayon ang talukap ng aking mga mata bago marahang ginulo ang aking buhok at pumasok sa banyo. Muli ako nahiga. Hindi muna ako babalik sa pagkakatulog at hinintay ko siyang matapos. Hindi naman siya masyadong nagtagal at lumabas na rin. Nagbihis ito at nagpatuyo ng buhok bago humiga sa aking tabi.